So after warning po in chapter 8 na about the improper exercise po ng rights, karapatan ko, ito, I have freedom or liberty in Christ na maaaring maglitsaw sa kabugto naton sa aton kasitawong mapakdol sa niyang pagpangalagad sa Ginoo. So we have to be willing po na aton i-give up ang atong rights, ang atong karuyag, ang atong freedom for the sake sa naton bugto. And now in chapter 9, dito po ay illustrate ni Pablo kung paano siya talagang willing, mismo sa kanyang example, kung paano siya naging willing na hindi exercise or i-restrain ang kanyang freedom, ang kanyang rights para to win souls, para madalaan ikasitawan bugto diha sa Ginoo. And so though he had the right to have believing wife, makikita natin siguro niya karapatan ko nga magkamayada asawa. Yan, ako nga na akong asawa, pamilya, kung punta nagkamayada pamilya, karapatan ko man iton, karapatan ko lang ako suportahan niyo kay nagtrabaho man ko para sa iyo, para sa Ginoo, para sa pagpapalaganap ng mabuting balita. Karapatan ko iton. Pero ako na siya give up itong life para liwat sa iyo kaupayan, para sa iyo. And one reason kung sa palit na makikita natin na kailangan gi-give up niya ang iyang rights para sa padayong malaya siya makapaglilingkod na waray burden. Waray burden sa ikasitawo, waray burden sa iyang kalugaringon. But it also was because karuyag niya liwat isave ang mga waray padida sa Ginoo, waray pa makakilala sa Ginoo, ang mga kalag na ginahanglan ng katalwasan verses 19 to 23. That is what we will see sa mga bersikulo. And also sa realization nakita niya kay ano give up niya iyang rights kay mas mahalaga mang good sa ring si Pablo na makamtan ko ang gantimpala na gikan sa Ginoo kaysa sa akong exercise na akong personal na kalayaan, freedoms or mga karapatan. So yan ang makikita natin today. So we're gonna continue to talk this morning about sa freedom, liberty, rights. And kita yan sa kalibutan, di ba, sa atong panahon in a modern day, nagdamo mga rights, animal rights, human rights, rights sa tuna, damo mga rights nga pinaglalaban sa iba-ibang tao, individual or grupo. But ang argument ni Pablo is going to make us that he's going to make an argument that there is something greater even sa ating mga rights, sa ating mga karapatan, sa ating freedom. Ang pinakamahalaga is to win others pagkada kang Kristo, na madara sila kang Kristo kaysa sa natin mga karuyag, kaysa sa ating mga rights. Ang pagsunod kang Kristo, karigsigon, willing ka nga i-surrender ang imong rights para madaraan laing na tao dida sa Ginoo for the sake of the gospel. So, verses 1 to 14, ito didigin emphasize ni Pablo his liberty as an apostle. So let me read muna sa verses 1 and 2, chapter 9. Hindi ba ako malaya? Hindi ba ako apostol? Hindi ba nakita ko si Jesus na ating Panginoon? Hindi ba kayo ang bunga ng aking paglilingkod sa Kanya? Ang iba'y ayaw kilalanin ang aking pagka-apostol. Subalit para sa inyo, ako'y isang apostol at kayo ang katibayang ako'y apostol nga ng Panginoon. So, dihatag niya ang affirmation nga may tungod sa pagiging apostol niya, may mga nagko-question sa niyang rights. Sino ba yun si Pablo na magyayakan sa amon sa sudsidi? Nano ni imong authority? Nano imong rights para signal mo kami sila nga mga butang? And so, dihatag niya ang affirmation today. If you notice, hindi ba nakita ko si Jesus, dating Panginoon? So one of the requirements ng pagiging apostle ay nakita niya
face to face ang Panginoong Jesus. Diba, 12 alagad, nakita nila si Jesus, naging kasama nila si Jesus. And so, paano nakita ni Apostle Paul si Jesus Christ? Remember, sa lugar ng Damascus, kung saan hinahanting niya sana, bumagsak siya mula sa kabayo, hinahanting niya, sakay ng kabayo, hinahanting niya mga Kristiyano, sa lugar ng Damascus, bumagsak siya mula sa kabayo, at meron siyang narinig at nakita niya ang Panginoon face to face. At sabi niya, sino ka? Ako ang Panginoon mo na iyong inuusig. Si Jesucristo nagsalita sa kanya at nakita niya face to face. So, mapapansin niyo ang word, hindi ba't nakita ko si Jesus na ating Panginoon? So, that is one of the requirements ng pagiging apostle. And another affirmation na siya ay may authority, siya ay apostol. You notice dito sa verse 1 hanggang verse 2, hindi ba kayo ang bunga ng aking paglilingkod sa Kanya? Ang iba ay ayaw kilalanin ang aking pagka-apostol. Subalit, para sa inyo, ako isang apostol at kayo ang katibayang ako'y apostol na ng Panginoon. So, pangalawang affirmation ng kanyang authority as an apostle ay ang work niya among the Corinthians. Remember, siya nag-establish ng church na ito. Dumating siya sa Corinto, nangaral siya ng mabuting balita, at na-establish ang iglesia sa Corinto dahil ginamit siya na instrumento ng Panginoon. So, kini-question nila ang authority ni Pablo. So, ito yung mga patunay na mayroon akong authority na ako ay apostle. So, ito ang dalawang bagay na binigyan niya ng emphasis patungkol sa kanyang pagiging apostle. So, in verses 3 to 4, ito yung mga verses 3 hanggang 14 po, ito yung mga freedom, mga rights niya na available sana kay Pablo na karapatan niyang gawin ito, karapatan niyang maranasan ito, karapatan niyang matanggap ito. Pero he chose to restrain para sa ilang kaupayan. Verse 4, isa sa mga rights ni Pablo, ito ang sagot ko sa mga pumupuna sa akin. Wala ba kaming karapatang tustusan ng iglesia sa aming pangangailangan? So, isa sa mga right ni Pablo bilang manggagawa ng Panginoon ay tustusan ang pangangailangan ni Pablo. Si Pablo din ay kumakain. Si Pablo din ay umiinom. Si Pablo ay may pangangailangan. And sinasabi niya dito, hindi ba karapatan ko na suportahan ako ninyo sa aking mga pangangailangan? Isa pang karapatan ni Pablo. Verse 5. Wala ba kaming karapatang magsama ng asawang Kristiyano tulad ng ginagawa ng ibang mga apostol at ng mga kapatid ng Panginoon at gayon din ni Pedro? Kami lamang ba ni Bernabe ang walang karapatang tumigil sa paghahanap buhay? So, siring niya nga mayada sa madaling nga pinulungan, mayada alot ako karapatan nga mag-asawa sa Kristohanon. Pero we know na si Pablo, waray si asawa, di ba? Single siya. May karapatan ako mag-asawa sa babae na Kristohanon. Yan, kapareha sa mga bugto na iyong ginsusuportahan, mga bugto na manggagawa ng Panginoon, yan pareha sa kay Cephas o si Pedro, nga iyong ginsusuportahan. May karapatan luot ako kumarawat sa suporta pikan sa iyo. Okay? Then, isa pa nga, karapatan ni Pablo. Let's continue verse 6 hanggang 14. Kami lamang ni Bernabe ang walang karapatang tumigil sa pag-aanap buhay. So we notice na nag-aanap buhay si Pablo para matustusan ang kanyang pangangailangan because it implies na walang natatanggap niya ng support mula sa iglesia. But sa ibang iglesia, when he was in prison, ang ibang mga Kristiyano ay nagsusupport sa kanya when he was already in prison. And so, verse 7, ang tawal ba ang gumagastos para sa kanyang pangangailangan habang naglilingkod siya? Mayroon ba sundalo nga adto sa gera na siya nagtutusto sa niya panginahanglan? Waray, di ba? Ang ato mga kasundaluhan, ang mga kawal, mayroon sila suporta ikan sa gobyerno. So, sa madaling nga pinulungan, karapatan ko liwat bilang manggagawa ang suportahan.
Padayon, sinong tao ang nagtatanim ng ubas at hindi nakikinabang sa mga bunga nito? Sino sa iyo nagtanong pero waray nakuha nga bunga, waray harvest, waray ka reap sa imong gitanong pag-abot sa panahon na dapat kunta nagbubunga. Of course, pag nagtrabaho ka, nag-expect ka nga may ada ka ma-receive. And then, continuing, sinong pastor lang nag-aalaga ng tupa at hindi nakikinabang sa gatas nito, nag-aalaga ka ng tupa. Of course, you expect na may da ka ma-receive na milk from the sheep. In verse 8, ang sinasabi ko hindi nababatay sa kaisipan lamang ng tao. Ganon din ang sinasabi ng kasulutan. So, ginamit na illustration sa mga may tatabo sa kalibutan, mga nagtatrabaho na may ada support. And now, sisiring niya, di nila inin sa kalibutan, kundi kita natin biblically. Siring niya din tutuyoyin, ganon din ang sinasabi ng kautusan. Sapagkat nasusulat sa kautusan ni Moses, huwag mong bubusalan ang bibig ng baka habang ito'y bumigiik. Mga baka nga kaya ang inaalala ng Diyos. Hindi ba tayo ang tinutukoy niya? Alang-alang sa atin, kaya iyon isinulat. Sapagkat ang magsasakang nag-aararo at ang naghihiwalay ng mga butil sa uhay ay gumagawa sa pag-asang may bahagi sila sa aanihin. Nadasip kami sa inyo ng pagpapalang espiritual. Malaking bagay ba naman kung umani kami ng mga material na pakinabang mula sa inyo? Kung ang iba'y may ganitong karapatan, lalo na kami. Okay? You notice, lalo na kami kung ang iba, disuportaran niyo mga kabugtuan, o si Cephas, kami liwat, may rights na kumarawat sa suporta pikan sa iyo. So this is the argument na ginhatag ni Pablo as the apostle na founded niya ang church sa Corinto. Di siring niya, nag-invest ako sa iyo, dihatag ko ang akong kinabuhi para sa iyo. And, you know, I have rights to receive support from you. You could have supported me, pero if you notice in verse 12, continuing verse 12, ngunit hindi namin ginamit ang karapatan ito. Tiniis namin ang lahat upang hindi kami maging hadlang sa magandang balita tungkol kay Kristo. You could have supported me, but I chose not to have you support me financially. Instead, si Pablo, nag-sideline siya, nag-work siya bilang tent maker. Nagsa-sideline si Pablo because he doesn't receive support from the church and he doesn't want na maging kabugaton sa simbahan. And so, in order nga maging magaan sa simbahan para sa pagpapalaganap ng mabuting balita, he doesn't want to be a burden. And he doesn't want na maging mapiritan sila. I could receive sana ng support sa inyo, but I did not. I don't want to be a burden sa iyo. Alam niyo yun, sa ating nga ni panimala, ay damo mga bayaron, damo mga gastuson, akong mga anak, may nangangaro, and then you are told sa simbahan, you know, magbigay po tayo ngayon para sa gawain ng Diyos. You know, some siguro hindi because they're maturing sa pagpangalagan sa Ginoo, but for most siguro, I think it will, you know, burden para to give, you know. And Paul said, I don't want nga maging burden pag naghahatag ka mo. I don't want nga na napipiritan ka mo pag naghahatag ka mo. So, siring ni Pablo, no, para maging magaan ang pagpapalaganap ng mabuting balita. So, I could have received support financially sa iyo, but I did not. Kaya tungod sa I don't want to be burden sa iyo. So, we know nga si Pablo sa Book of Acts, nagsa-sideline siya bilang tent maker. So, sinisiring niya dito, I could exercise my right. Karapatan ko, may rights ako nga bilang manggagawa ng Panginoon na suportahan niyo. Pero, he gave up his right. It's like me and my, you know, one time naghampang kami sa akong wife, you know, siring ko, paano, to tell you honestly, paano naundang support na
kasi sa tithes to ginarampangan na may daw sa manggagawa ng Panginoon, and then the rest goes to sa mga kinahanglan din sa simbahan. And he explained to me nga, maram ka, kulang pa nga ni ibarayad sa mga sa bills, yan mga garastuson. So kinahanglan tanggalon ng mga diri nga ni makabuhi siring pa di nga makabuhi. So maybe some of you think siguro pastor dako diri nga ni makabuhi, but but I praise the Lord. What's important is yung cheerful giving, but I gave up that rights. Sige, okay, sige, undang nga lang natin kay diri kaya talaga sa simbahan nga. Importante ang mga panginahanglan sa simbahan. Importante nga mapalit ang mga panginahanglan. So nakapalit kit mga kurtina, nakapalit kit nga mga decoration, nakakabayad kit sa bill sa kuryente, and actually ito nga pa yon, diri yon bugos sa simbahan and bills. Ito nga ang pagbayad sa amon kay tungod na star kami liwat today. Tunga liwat sa simbahan when it comes sa bayaran sa simbahan. So, like Paul, I have to be willing to give up those rights para waray kabugaton sa simbahan. But sa ring ni Pablo, they have rights, mga manggagawa, pero sometimes we need to be willing to give up those rights para sa kaupayan sa simbahan. Okay? So, ito lagi sa ring ni Pablo, and we notice luwat na sinabi niya in verses 3 to 6, basically siring niya nga ini nga mga kabugtuan, may da mga asawa ang gindaran nila sa ministry nga iyulot gisuportahan sila nga nirang pamilya. Ako wala kasawa, may right mag-asawa ngan believing wife, Christian wife, ngan suportahan liwat niyo, but I chose not, I restrain because I don't want to be a burden sa iyo. So, in verses 7 to 12, he quoted sa Deuteronomy chapter 25 verse 4, may tungkol sa baka. If you notice sa verse 9, sapagkat nasusulat sa kautusan, huwag mong bubusalan ang bibig ng baka habang ito'y gumigii. Mga baka nga kaya ang inaalala ng Diyos. So, di ba, gamiton nila pares man liwat sa karabaw. Di ba, ginbubutangan kangga. Ang karabaw, ginagamit liwat sa pag-araro. Pero, ang punto dirila puro trabaho. Dirila pero mila gamiton or mag-serve ang baka or ang karabaw. Of course, kinahanglan liwat pakauno ng baka ang karabaw. Muna yan ginsisiring ni Pablo. So, dirila puro pag gamiton natin, kundi aton liwat ginaataman nga pakaunon ang baka. Gingamit liwat niya ang ubasan na pag nagtanong ka, of course, you expect na may daka kakaunon, may ma-harvest ka na bunga. Okay? Nga kakaunon nimo. So, and then gigamit niya ang illustration liwat sa sheep ng shepherd. Ang shepherd, ang pastor nag-alaga sa tupa, of course, the shepherd is expecting nga may da siya makuha nga milk tikang sa sheep. So, ang gingamit ni Paul ini nga illustrations na kundi gisisiring niya, I have right na mag-aro sa iyo to ask you to na suportahan ako sa materially, financially. I have rights na iyong akong suportahan. Kaya tungod ako ang nag-founded, ako ang nangaral ako, na-establish ang church, I invested sa akong kinabuhi. You could have invest sa akon. I have the right nga himuon ko ini to ask support. Now, he's gonna give us an example, okay? But, sa ring niya, pero ang ibang mga rights, freedom, we give up. Danay kinahanglan natin i-give up ang atong rights. We give up for the benefit of others. Para sa kaupayan sa iba. Now, verses 12 to 14, let me read po muli. Kung ang iba'y may ganitong karapatan, lalo na kami. Ngunit hindi namin ginamit ang karapatan ito. Tiniis namin ang lahat upang hindi kami maging hadlang sa magandang balita tungkol kay Kristo. Hindi ba ninyo alam na ang mga naglilingkod sa templo ay tumatanggap ng pagkain mula sa templo
At ang mga naglilingkod sa dambana ay may bahagi sa mga handog na nasa dambana. Sa ganyan ding paraan, ipinag-utos ng Panginoon na ang mga nangangaral ng magandang balita ay dapat matustusan ang ikabubuhay sa pamamagitan ng magandang balita. So, sira ni Pablo, dili, kung may naak kamoy generosity ba sa paghatag, ang manggagawa sa Ginoo, masusuportahan sila. Because, as we teach the gospel, we receive support from you. We receive those who are in the ministry, nakaka-receive ng support out of generosity. So, mga yan sisiring niya din, they deserve it. They have the right nga makadawat sa support pikang sa iyo. Continuing verse 15, ngunit hindi ko ginamit ang alinman sa mga karapatang ito at hindi ko kayo sinusulatan ngayon upang hingan ng tulong. Mas ibigin ko pang mamatay kaysa mawala sa akin ang bagay na maipagmamalaki ko. Hindi ngayon nangangaral ako ng hindi ngayon nangangaral ako ng magandang balita ay maaari na akong magmalaki sapagkat iyan ay tungkuling iniatang sa akin. Sumpain ako kung hindi ko ipangaral ang magandang balita. Wow, si Pablo, makita natin ang iyang heart sa ministry. Ini ang klase sa pastor nga dili nag-take advantage, dili sa benepisyo ang iyang lalanat, kundi para sa benepisyo sa igkasitawo, para sa benepisyo sa iba na madara sila sa Ginoo. Makita natin na siring sumpain ako kung hindi ko ipangaral ang mabuting balita. Amo ito talagang heart sa mga tinawag sa Ginoo nga they take it personal ba. Ang ministry seryoso talaga ni. Seryoso sila sa pagpangalagad sa Ginoo. They take it personally. Nga mismo yung si Pablo nga, sumpain ako kung hindi ko ipangaral ang mabuting balita. So if you are called in the ministry, talagang siseryosohon mo kung nano ang calling nimo sa Ginoo. You will take it personal talaga. And as if na dili mo makaya, dili mo iras ka ba nga dili mo mabuhat ang kaburuton sa Ginoo, dili mo mabuhat ang pag-share may tungod kan Hesukristo. And dili ka mahimurukong kung dili mo may share si Hesukristo. And labi na kung may dakit opportunity nga may share si Jesus Christ. I was talking, I told my wife about this and then I'm saying, I wanted to say this because just to encourage you. Kasi the other day, gidara ko ang among pinakaputo, lalaki, para pagpaarot. So, duha kami ka pastor, pagulpot ko, may dana dito pastor nga, nalingkod. So, nag-greet ko, ay pastor, mo pa nga aga, magpaarot ka, and mo pinalawaray siya, magsiring obvious ba? So, but then just to have that connection ba sa pagharampang. And so, but I realized later, pagkahuman na nahitabo, the opportunity nga gihatag sa akon sa Ginoo. So, duha kami ng pastor dito sa Barberon. So, nagpaarot siya. And there's no opportunity, open door ba para makag-share siya. She's ahead of me, nga pastor may na sa ministry. Waray opportunity nga makapag-share sa gospel. But I'm amazed pagkahuman na nahitabo that the Lord has given me an opportunity, open door, opportunity para makapag-sangyaw dito mismo sa Barberan. And, di ko kilala nga parag-arot, nakadulatan tag-iha sa parag-arot. So, pero nagyanan, itong nag-arot sa amon, sa dito anamon, ang bata nagindara ko. Di ba, bida ka sa simbahan, nagkukuhan, bida sa U-turn ka, pero di siya maarang nga pastor akay, di pag-abot sa pamorma, diri mailhan nga pastor kay magramang nga mahilig lang magkanang civilian nga mga pandulot ba di mailhan. Tapos di mailhan liwat kung may asawa kay ambot ay may asawa ka ngayon, may anak ka ngayon, pastor ka ngayon. So then to make the story short, ang tud nga na kasi ang mga Katoliko anilang paniniwala nga magbag-o ka sa imong kinabuhi. And so dito na nagkamay na opportunity nga mao galing kinahanglan nato ng Ginoo sa atong kinabuhi kay di naton kaya magbag-o sa atong kalugaringon kaya maram kita maghimo ka sa maupay nga binuhatan, maghimo ka
Nga naman nga, kinmanhi pa si Jesucristo kung kaya man natin maghimo sa binuhatan. So, sa madaling nga pinulungan, nagtanang kita makasasala, hinahanglan nato ng Ginoo sa atong kinabuhi. And so, and again, gi-insist niya ako nga niyan, ito nga, akong kilala nga, sangkay nga Kristohanon, kaya nagbago-banggod siya. Nagbago. And so, to make the story short, I close it nga, grasya gud na sa Ginoo kay nano nabago siya. And so, it was closed, san maupay nga discussion, dire debate, dire argumento. Pero, pag sinangkay nga harampang. So again, dili la ini sa heart sa pastor, heart ini sa mga anak sa Ginoo nga imo maisumat ang imong amahan sa langit ngadto sa waray pa relasyon sa iya. Dili kita gin uobliga o gin puwersa, pero kung may da mga higayon nga ginahatag sa aton ng Ginoo kay nano ititiko mo ang imong baba. Kay nano dili mo isusumat ang imo ang mahitong sa gugma sa imong amay nga imong natagamtaman, naranasan sa imong kinabuhi. So, whenever nga, ini ang akong encouragement, nga, kung may higayon, permi nga isumat siya, ang gibuhat ni Kristo sa imong kinabuhi. Dili ang imong gibuhat, kung siring ka nagbago ak. Kundi, ang gibuhat ni Kristo, nga gimbangko ka ni Kristo, pinaagi sa niyang gugma. Ito ng atong kasing-kasing permi. Siring ni Pablo, sumpain ako kung hindi ko'y pangaral ang mabuting balita. Grabe ang iyang heart, ano? Grabe hinaut nga may anak kita heart nga dili naton itiko mga tong baba pag-abot sa Ginoo. Abot sa Ginoo listo ta mo share, listo ta mo sumat. Dili ta listo may tungod sa nahitabusan tatong kapitbahay, nahitabusan sa lain nga tao. Hindi listo ta mo sumat may tungod sa Ginoo. Amen. So, he took it personal talaga nga ipangaral ang mabuting balita. Let's continue verses 17 to 18. Kung ginagawa ko ito ng kusang loob, ako'y may maasahang kabayaran. Ngunit ginagawa ko ito bilang pagtupad sa tungkuling ipinagkatiwala sa akin ng Diyos. Ano ngayon ang aking kabayaran? Ang may pangaral ko ng walang bayad ang magandang balita. At ang hindi ko paggamit ng karapatan na ukol sa akin bilang taga-pangaral. So, siring niya, warak nakarawat ikan sa iyo, warak ginkuha sa iyo, I could do it, but I give up my rights because nadili ak na maramdaman niyo, o mapinsaran niyo nga nagtitake advantage ak sa iyo. Okay? I could ask support from you. Pero waray ko buhata, give up ko ang akong rights. You see, kita natin didi ang gugma ni Pablo. And this reminds us na dili burden dapat ang aton pagpangalagad sa Ginoo. Igimbubuhat naton out sa natong gugma tungod sa ada ito sa atong kasing-kasing na magngalagad sa Ginoo. So, notice how just nga kung paano siya talaga didi kagrabe na niyang kasing-kasing maupay nga kasing-kasing didi nga dili siya nakapokus sa iyang kalugaringan kundi sa lain nga tao. So, ang atong pananampalataya, remember church, ang Kristohanon na may tungod pagiging Kristohanon di na mahitungod sa imo. Ang imong pananampalataya di na mahitungod sa imo, dili ni mahitungod sa aton. Siring siya may karapatan, may rights ako, may kalayaan ako, but siring liwat niya didi nga gihimo ko ang akong kalugaringon nga uripon, slave para sa ngatanan. So verse 19 kita ani verse 19 siring siya, malaya ako at di alipin minuman, ngunit nagpaalipin ako sa lahat upang makahikayat ako ng mas marami sa Panginoon. So, it said na, I'm free but I make myself na slave. I do whatever I need to do para maging witness, madaraan tao, madaraan iba nga da sa Ginoo. He gave us example didi in verse 20. So pansin natin na he became servant to all. In verse 19, he became servant to all para mahikayat ang laing nga tawo nga magharani o mahikayat sila nga da sa Ginoo. So number 2 nga point, verses 15 to 18, we see that Paul's example of restricting his liberty para i-save ang laing nga tawo. And so in verses 15 to 18, ay mo niyan dason kay ngano gipili niya na dili i-exercise ang iyang rights concerning sa support
concerning sa support. And in verses 19 to 23, ang iyang halimbawa may tungod sa paglilingkod sa laing tao. And we notice in verse 19, nagpalipin rin siya, nagpalipin ako sa lahat. And in verse 20, basahan natin verse 20, sa piling ng mga Hudyo, ako'y namuhay tulad ng isang Hudyo upang mahikayat ko sila. Kahit hindi ako saklaw ng kautusan, nagpailalim ako rito alang-alang sa mga nasa ilalim ng kautusan upang mailapit ko sila sa Diyos. Sa piling naman ng mga hintel na hindi saklaw ng kautusan, ako'y naging parang hintel upang sila ay mahikayat ko rin. Subalit, hindi ito nangangahulugang hindi ko sinusunod ang mga utos ng Diyos sapagkat ako'y nasa ilalim ng kautusan ni Kristo. Sa piling ng mahihina, ako'y naging parang mahina rin upang mahikayat ko sila. Ako'y nakibagay sa lahat ng tao upang sa lahat ng paraan ay makapagligtas ako ng kahit ilan man lamang. So, He became all things to all men. So, He has heart para sa iyang mga kapwa, mga Hudyo. Maalam kita nga, mga Hudyo, stricto sa kautusan. And he says, I wanted na maging maingat when it comes sa commandments of God. So, as to not to offend and to be, para makarelate sa mga kapwa ko, mga Hudyo. So, sama siya sa mga Hudyo para makarelate sa ira, nga mahikayat sila sa Ginoo. Pero it doesn't mean nga nag-compromise siya nga ang kataluwasan, may tungod na sa mga balaod. But, pag halimbawa, di ba, naranasan niyo nga na nakaka-relate ka sa usa ka tao, di na madali makapag-share sa pulong sa Ginoo. Di rin mo didistansya mo kalugaring nga, bagaban makuri ka makuhan kay mas upgraded ka kaysa sa ira. Pero kung imo bababa ni mong kalugaringon, nga kung diin ikaw nakikisama, nakaka-relate ka sa ira, madali sa imo pag-share sa mabuting balita. Munin si Sir ni Pablo. Pero doesn't mean na magko-compromise ka. Buhaton mo ang iran gibubuhat. Notice liwat nga ang word didi nga Psalm. Basahan ko sa verse 21. Sa piling ng mga hentel na hindi saklaw ng kautusan, ako'y laging parang hentel upang sila may kayat ko rin. Subalit, hindi ito nangangahulugang hindi ko sinusunod ang mga utos ng Diyos sapagkat ako'y nasa ilalim ng kautusan ni Kristo. Sa piling ng manghihina, ako'y naging parang mahina rin upang may kayat ko sila. Ako'y nakibagay sa lahat ng tao upang sa lahat ng paraan ay makapagligtas ako ng kahit ilan man lamang. Kahit ilan man lamang. Take note ang word, kahit ilan man lamang. Kung naguna-una ka nga, madara mo ang tanan nga tao sa Ginoo, nagsasayop ka. Kay dili tanan nga tao mo dawat sa Ginoo. Kaya ang siring na kahit ilan man lamang. Pero he's trying nga may da siya madara sa Ginoo. Pero don't think nga tanan nga tao madara nimo sa Ginoo. Kay trabaho gud ni sa Ginoo, no? Nga mabago. Pero if you have believed na you could win ng tanan, no, not everyone will accept Christ. He knows na there will be some na maarani sa Ginoo, magdawat sa Ginoo, pero may daluwat nga dili mo dawat sa Ginoo. So gisisiring ni Pablo diri karagsigon niya mahimo ka, di ba, para sa usa nga kabilyon nagbabag-ubang upanit kung adto siya sa sigdot nga color green, nagbabago yung panit. Dili ka sigon magbago kag mag-compromise ka. Kung himuon mo na kung ano ang ginihimo san mga gin-oopdan nimo nga mga tao or na nakakahampang nimo nga tao just to be fit in ba. Karon mo maging fit in liwat sa kanila. Dili mauna niya gisisiring dili. Ano yung gisisiring dili na ang pananampalataya sa katao danay na itatabo sa iya, ginagamit ka instrumento kay nakaka-relate ka man sa iyang kinabuhi tungod sa may dakang build up na relasyon sa iya. Okay? So, he identifies with this person na may ada siya opportunity na maging sangkay sa ira and nakikipag-connect siya sa ira, Hudyo man o hentel. Di siya mo siring nga, uy, Hudyo ba ako, di ko karuyag na makikonnect sa hentel. O diri siya mo siring nga, uy, diri ko makikonnect sa kapwa Hudyo kay stricto sa balaod. No, nakipag-connect siya and nakaka-relate siya, may background siya, may tungod sa mga kautusan. To build relationship sa ira, sa Hudyo nga mga Gentiles. So, and gigamit niya ini nga relasyon, na connection para makarelate sa ira
And we know nga nakaka-relate si Pablo sa ira. And we have to stop needing panhuna-huna ba nga danay nga mo magsiring kita, no? Waray ni nga tao ini, waray upay na ining kinabuhi. Diri angay angay sagdunan, di ba? Diri na angay ni sumatan sa pulong sa iyo, waray ni. Remember nga sudsiton dili imong kinabuhi. Nga pwede gamiton ang imong kinabuhi nga makarelate ka sa iya. Gusto ka, Brad, sudsiton baya liwat akong kinabuhi sadto. Nga kakuri talaga magbago sa atong kalugaringon. Pero kung aton tagaan higayon ang Ginoo para sa tagiya sa barbero nangiana, pastor, paano ka man nabag-o? Kareg niya siguro sigong ko nga, nabag-o kay gimbag-o ko nga akong kinabuhi, may mga gimbuhat. And so siring ko, nabag-o man gud lang kay tungod sa pagpamati sa pulong sa Ginoo. Hinay-hinay nga gimbabag-o sa Ginoo akong kasing-kasing ang pananaw ko sa akong kinabuhi. So, Ginoo nagbago sa ako sa diha nga nagkamayanak higayon pagpamati sa niya mga pulong. Ang iyang balang espiritu nagtiwa sa akong kasing-kasing sa akong kinabuhi. So, makaka-relate kita sa mga tao kung di rin naton masasabtan naton sila kung di rin naton ididistansya ang atong kalugaringon sa ira. Muna yung gisisiring ni Pablo dili na nakaka-relate kit dapat sa ira. Whether sila mga Hudyo, whether Hentel, lalo man nanirang background, makipag-connect kita sa ila, build relationship nga maaari makarelate sa ira para mahikayat naton sila nga sa Ginoo. Amen? Mahikayat naton sila bida sa Ginoo. So, they may have totally different, but those are the people nga gintatawag ka sa Ginoo nga i-reach out. Iba sila pero gintatawag ka sa Ginoo nga i-reach out sila. So, we can have this hunahuna nga i-distansya natong kalugaringon. Bisan pag inyagayagaan ka, diba? Nga dinambaraan, tiyaw-tiyawang ka ba? Igapula nato sila sa Ginoo pero di kita mapaglampag sumat. May tungod sa bugman sa Ginoo. Okay? So, but it is important nga makakonect sa ila, nga makarelate kit sa ila. And of course, we can relate kung gibago ka sa Ginoo, makakarelate ka kung naano man nirang kinabuhi nga dili maayo. Okay? So, it says, when I'm with the Jew, I can relate sa ila, kaya ako usa nga Hudyo, pero bisan dili ako Hudyo, na nakadto ko sa mga Gentile, nakaka-relate ak gihapon sa ila. Pero diri karong sigon nga mag-compromise ak, buhaton ko ang ilang mali nga binuhatan. Okay? So, muli ang gisisiring ni Pablo, I can connect with them. And they connect sa pinaagi, din sila i-connect. Kita makakonect sa ila, sila din man i-connect sa cross kang Kristo. Nasabtan naton? Importante makarelate kit sa ila, makakonect, pero sila i-connect ba naton sa aton? Dili. Ang pinaka-ultimate goal naton, pinakatumong naton na i-connect sila sa Ginoo. Amen? So, I hope na sa atong mga relasyon, sa atong mga sangkay, may natay nakaka-impluwensya kit sa ira. Nakakasumat kit sa ira mahitungod sa Ginoo. Na may dakit entry ba, nakakasulod kita para ma-connect sila sa Ginoo. Connection pero dili mag-compromise. Okay? Connection pero walay compromise. So dapat may entry kita na makarelate kit sini nga mga aton nakakasalamuha itong mga sangkay naton, mga kakilala naton. So look for ways na makaka-connect ka sa ila nga makaka-relate ka. Muna yung gisisiring ni Pablo. Okay? So verses 24 to 27 po. So we will finish na verse 24. Alam ninyong ang lahat ninyo ang mga kalahok sa paligsahan ay tumatakbong lahat. Ngunit isa lamang ang nagkakamit ng gantimpala. Kaya pagbutihin ninyo ang pagtakbo upang kamtan ninyo ang gantimpala. Lahat ng malalarong nagsasanay ay may disiplina sa lahat ng bagay upang magkamit ng isang gantimpalang panandalian lamang. Ngunit ang gantimpalang hinahangad natin ay panghabang panahon. Hindi ako tumatakbo ng walang patutunguhan at hindi ako sumusuntok sa hangin. Subalit pinahirapan ko ang aking katawan at sinusupil ito upang sa gayoy hindi ako maalis sa paligsahan pagkatapos kong mangaral sa iba. So, another reason to exercise
Didi ang self-control and discipline, we notice ang self-control ng disiplina ni Pablo sa iyang kalugaringon kay nanong gimbubuhat niya ini because ang gantimpala is more important than our personal freedoms. Ang mga karuyagon natin. Mas mahalaga ang gantimpala. So his point here sa binasa natin verses 24 to 27 nga dili gamiton ang iyang freedom para i-disqualify ang iyang kalugaringon. However, and then he makes this comparison ng Kristohanong kinabuhi. Gigamit niya ang illustration sa usang atleta. So si Paul mapansin natin talagang sports fan siya. I don't know if some of you are sports fan din. Maybe some of you ay sports fan ng basketball, volleyball. Pero si Pablo, we notice nga sports fan liwat siya. So, gigamit niya ang sport bilang illustration sa Kristohanong pagkinabuhi. So, in this case, sisirin niya about sa paligsahan and he talks about some games. And at this particular time, alam niyo sa Corinto, ang Corinto ang pinaka-sentro, ang pinaka-capital sa gitatawag na Isthmian Games. So, it was like parehas sa Olympics. Ang Olympics kasi, sa panahon sinina, itatabunan niya ang Olympics, pero ang capital sa Olympics, ang Athens. Munila ang usang nga lugar nga walihan ni Pablo nga naka-establish sa mga mananampalataya. So, ang capital sa Olympics mao ang Athens, pero sa Corinto kitawag nga Isthmian Games, pero may pagka-korporayulat siya sa Olympics. So gingamit niya ang sports nga analogy sa Kristohanon nga pagkinabuhi. And he writes here and he talks in different times in epistles about sa running the race, and he talks about sa paligsahan, and he talks about liwat sa may tungod sa boxing. And gingamit niya ini para mag-speak sa kinabuhing Kristohanon. Gi-illustrate niya ang kinabuhing Kristohanon. Illustration ini niya. So, compare niya sa mga athletes. So, and one of the things nga ginsiring niya didi is in verse 24, alam ninyo ang mga kalahok sa paligsahan ay tumatakbong lahat. May ba na runner nga naglilingkuron na? Of course, obviously, kapag ada ka sa paligsahan ng dalagan, mudalagan ka, may ba runner nga magkuhan ka lang, magpurpasyada? If you are sa sport, if you are in sa sports and running, of course, magra-run ka, madalagan ka. Ang ginsiring niya dili, di ba? Sa ginsiring ni Pablo, alam ninyo ang mga kalahok sa paligsahan ay tumatakbong lahat. Lahat. Ang iyang ginpupunto dili ka pwede magkinabuhi nga Kristohanon nga nakatindog kala, waray ka gimbubuhat para sa Ginoo. This is about participating. Participar ka sa buruhaton. Di mo na ang punto. Parehas ba sa mga runner nga tanan muapi sa dalagan? Sugad miliwat sa kinabuhi nga Kristohanon gimpupunto niya. Ang Kristohanon nga kinabuhi dili ka Kristohanon nga waray ka ginihimo. Magpartisipar ka sa buruhaton sa Ginoo. So, and this is the way nga mag-win kita sa race kung kita mo dalagan. And so, another things nga para magdaog ka sa race, para sa mga athletes, verse 25, kita naton, lahat ng malalarong nagsasanay ay may disiplina sa lahat ng bagay upang magkamit ng isang gantimpalang panandalian lamang. So may ada sila stricto nga training para magdaog sa race. And disiplina sa kalugaringon, verse 27, kita natin, subalit pinahirapan ko ang aking katawan at sinusupil ito upang sa gayon hindi ako maalis sa paligsahan pagkatapos kong mangaral sa iba. So, if you are an athlete, di ba, may strict nga training, verse 25, and may disiplina sa imong kalugaringon. So, dili ni pag-torture sa imong body. What he is saying is, we have to live sa kinabuhi nga may control sa atong unod, sa atong kalugaringon, nga may disiplina para sa atleta. Ang atleta, kinahanglan mag-workout, mag-training, may mga pagkaon, dietary discipline. And as a Christian, sisiring ni Pablo, kinahanglan may dakita disiplina sa atong mga kalugaringon. May dakita kung pagpipigil sa sarili. There are some things sa kinabuhi na tungod nga
ang gantimpala mang dugatikan sa Ginoo mas importante kaysa sa natong personal nga freedom, danay. Danay, di ba sa chapter 8, ginsiring niya dili, okay, kalayaan mo itong buhaton mo ito, waray siring bawal nga diri bawal. Pero ang problema, di mo i-considerate. Bakit ka makatisod sa nibugto, di ka maging maupay nga testimony, di ka lugod makadarasan tao diha sa Ginoo. Dili maupay nga Kristohanon, ehemplo nga pagiging Kristohanon. You have freedom, waray nga siring nga bawal nga diri bawal. Pero i-consider nimo kung maupay ba ito para sa imo, ng para sa testimony o nakahimaya ba ito sa Ginoo. So, sa usa nga Kristohanon gisisiring didi, kinahanglan nga i-deny naton atong kalugaringon. Kinahanglan naton na siring ni Jesus, di ba? Siring ni Jesus, if you want to follow me, deny yourself, take up your cross and follow me. So, may mga butang we're gonna say to certain things no. Kay dili iton maupay para sa akong spiritual nga pagkinabuhi, dili maupay sa pagiging testimony sang Kristohanon nga kinabuhi, dili na kahimayan sa Ginoo. Ngan dili ni bagay makahinungdang ini nga makapisod sa laing nga tao. So we say to certain things no, and we're gonna say yes sa mga butang nga para sa kahimayaan sa Ginoo, para sa kaupayan sa aton bugto, sa aton igkasitaw nga madara sila sa Ginoo. So self-control, disiplina kinahanglan. Tito kapitulo 2 bersikulo 12. Ito ang nagtuturo sa atin na talikuran ang makamundong pamumuhay at damdaming makalaman. At mabuhay tayo sa daigdig na ito nang may pagpipigil sa sarili, matuwid at karapat dapat sa Diyos. So nano ini nga nagbumotivate sa aton para magkinabuhi nga may control sa kalugaringon, nga magkinabuhing godly. Ang grasya. Verse 11, sapagkat nahayag na ang kagandahang loob ng Diyos na nagdulot ng kaligtasan sa lahat ng tao. So, muna nagduduso sa atin na magkinabuhisan para sa kahimayaan sa Ginoo, may pagpipigil sa sarili, may disiplina, nga magkinabuhi nga godly. Nga, kung ang tinuod nga Kristohanon, nga nagkikinabuhi para sa Ginoo, kung nasasabtan niya ang grasya, kung gaano kadako ang grasya sa Ginoo, mas muna nagduduso sa iya para magkinabuhi para sa kahimayaan sa Ginoo. Kung nasasabtan mo nga diri ka karapat dapat pasayloon, di ka karapat dapat nga karawaton pero ginkarawat ka, gipasaylo ka sa Ginoo, gitagaan ka sang kinabuhi nga waray katapusan, grasya ini sa Ginoo. Di ka angayan muna magduduso sa imong grasya sa Ginoo nga magkinabuhi nga may control, pagpipigil sa sarili, disiplina, magkinabuhi nga godly. Because nadalagan kita para sa sa race, nadalagan kita sa race, sa journey sini nga kinabuhi. Nadalagan kita, may kita journey sini nga kinabuhi. And he says here sa rest didi sa aton sa text nga atong gibasa nga nadalagan kita kay tungod may kita tumong nga makarawat naton ang gantimpala. Naman ang gantimpala nga atong tumong. Philippians chapter 3 verse 14. Nano kay nadalagan kita, nanong ini nga tumong nga gindadalagan na natin. Filipos kapitulo 3 bersikulo 4. Nagpupunyagi ako patungo sa hangganan upang makamtan ang gantimpala ng pagkatawag sa akin ng Diyos sa pamagitan ni Kristo Jesus. Take note, ang buhay na nasa langit. That is the price nga karuyag naton nga matagamtaman sa atong kinabuhi. We're running this race not because we want na maupay, namatay kita kay maupay natong kamatayon na walay grabe nga pag torture or naitabo nga grabe nga sakit, namatay kita nga maupay pero namatay kita kay tungod karuyag naton mabuhi. Nakasabot ka? Namatay kita kay karuyag naton mabuhi, makaupod ang Ginoo. Namatay kita nga kundi nabuhi kita sa maupay kay tungod nakaupod naton ang Ginoo dito sa waray katapusan, dito sa langit. So, bilang mga Kristohanon, muli na yung kinabuhi. Awil sini nga kalibutan. Sa mga dili Kristohan, awil sini nga kalibutan kaya ang kalipay di manggudla sa kalibutan. Pero sa mga Kristohanon, di kita naawil sini nga kalibutan kaya ang tinuod nga kalipay dito sa langit. Asabot kit. Tumunag din si Sir ni Pablo, I run this race para ma-obtain ko ang prize, and that prize is ang buhay na walang hanggan in heaven na makaupod ko ang Ginoo dito sa waray katapusan.
Okay? Sa mga dili Kristohanon, naawil manggod sila sining kalibutan, kay kalipay manggod nila dito sa kalibutan. Pero sa mga for non-Christian to, para sa mga Kristohanon, dili kita naawil sining kalibutan. Atong gin tutumong an makaupod nga to ng Ginoo dito sa waray katapusan. Muna ang tinuod nga kalipay. Muna ang waray katapusan nga kalipay. Sa mga dili Kristohanon nga naawil dito sa kalipay sa kalibutan, pagkahuman niyo tangis na liwat. Kaya relasyon sa Ginoo ngadto sa waray katapusan nga pag tinangis dito sa kaupod kan Satan. Pero kung ginhatag gisurrender nimo mong kinabuhi si Kristo, gidawat nimo, do may mga kakurian, may kalipay bisan na ni sa kalibutan, mas samot pagkamatay naton waray katapusan nga kalipay kaupod ang Ginoo. I hope nasabtan naton. So we're running the race sa kinabuhi, journey sini nga kinabuhi, this life, because for the prize na naghulat sa aton sa langit, nga kundiin at makaupod naton si Kristo dito sa waray katapusan. So, mas importante nga, kaya mini, aton unod ba, karuya gini, nga, muni may hinungdan lugod nga, kuan ba, makasala ka, or marayo ka sa Ginoo, or tinabuhi sa sala, or mapakdulan lain, dahil na natin magkamay da self-control, disiplina sa atong kalugaringan kay may mas importante kaysa sa atong freedom. And that is the price na naguhulat sa aton dito sa waray katapusan sa langit. So, pagkamatay ni Pablo, marang kunano ang siring ni Pablo sa naharani na siya sa niyang kamatayon. 2 Timothy chapter 4 verse 7. Siring siya, pinagbuti ko ang aking pakikipaglaban. Natapos ko na ang dapat kong takbuhin at nanatili akong tapat sa pananampalataya. I've fought a good fight, I finished the race. Naging matinumanon siya hangtod sa finish line, hangtod sa katapusan sa iyang kinabuhi. Hangtod nga namatay siya, naging nagpabilin siya na matinumanon sa pagpangalagad sa Ginoo. Nagampo ko nga sugad maliwat sa atong kinabuhi, magpabiling kita hangtod sa mga huli nga gininhawa naton, nga masiring liwat naton. I fought a good fight, I finished the race. Nagpabilin ako diha sa Ginoo. But let me close it in this question po. Willing ba kita nga i-give up ang atong rights? Willing to do whatever it takes para madara ang lain mga tao, as many as people to Jesus as possible. Kasi danay, ang mga rights nato nakakaulang, kaya nga din nato madara ang lain nga tao. Ang atong kalugaringon, na waray self-control or perhaps disiplina, na dili nato madara ang lain nga tao nga dala sa Ginoo. We should be willing to do whatever it takes to win as many people to Jesus as possible.